Chairman, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na kayo ay makapanayam namin dito sa Larry Gadon Live. Of course, Secretary Larry, at magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Sapagkat marami tayong mga gustong linawin, ano? At kamakailan lamang ay nagkaroon kayo ng mga tinuran sa media na itong mga surveys ay dapat ay masawata. At dahil itong mga surveys ay hindi naman talaga naglalaman ng katotohanan na kung sino ang mga gusto ng tao at kalimitan ay ginagamit na lang ito na mga mind conditioning. Chairman, noong 2019 ako ay nag-file ng complaint sa COMELEC laban sa Pulse Asia at saka sa SWS sapagkat halatang-halata na kanilang ginagawang mind conditioning at propaganda itong surveys. Ang kahirapan lamang nung dinadala na ng sheriff ng COMELEC ang subpina sa Pulse Asia at saka SWS ay wala silang tunay na address. Alam niyo, Secretary, gusto ko lang liwanagin din. Basta kami po sa COMELEC, ako personally hindi po ako against sa survey naman. Para sa akin, sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Social Weather Station and Pulse Asia versus the COMELEC, ito ay part ng freedom of expression and of speech and the right to information ng tao na andyan. So ginagalang po natin yan. Ang sa amin lamang po siguro, mukhang napapanahon talaga na magkaroon tayo ng regulasyon sa kanila upang malaman natin yung background ng bawat isa. At the same time, gusto rin namin alamin sino ba ang nag-komisyon, sino ba ang nagbayad. Magkaiba kasi yung parang dalawang yun eh. Magkaiba yung nag-komisyon sa nagbayad. Ano ang scientific method na ginagamit? At paano kinukuha ang mga respondents? Paano pinipili ang respondents? At mga iba pang mga bagay-bagay. Sapagkat ng mga nakakaraan po, Sec, hindi po natin nalalaman yun eh. And therefore, basta na lang lumalabas yung survey. Nalilito yung mga kababayan natin. Sino ba at paano natin mapagkakatiwalaan itong mga survey na ito na maaaring ito ay makabuo ng kanilang pong opinion, ng kanilang pong nararamdaman at magiging desisyon. Kung kaya dapat naman talaga, pagka ganitong campaign period man lamang, ay magkaroon ng kahit paano regulasyon ang Commission election. May batas naman po tayo dyan, Republic Act 9006 Sec. Pero ganun pa rin ang ginagawa nila. Basta na lang sila naglalabas ng survey at ito naman mga media outlets ay pinapublish naman. Ang pinagtataka ko doon na chairman is yung there are about 65 million voters, no? Ewan ko lang kung nadagdagan pa ngayon. Pero ang kanilang palaging ginagawang sampling is only 1,200. And considering that there are more than 7,000 islands in the Philippines, how can 1,200 be reflective of a real survey? 68.431 million ngayon, po ang ating botante. At siyempre po, again, kahit nung tayo nag-aaral siguro ng statistics, medyo nahihirapan tayo ng konti, mean, median, at saka mode. So medyo kinakailangan po maipaliwanag sa sambayanan. Bakit ganito? Yung bang 1,200 o 2,000 ay representative talaga ng 68 million Filipinos para magkaroon po ng greater appreciation. Ang sa amin naman po para makita nila kung paano nila talaga tatanggapin yung isang survey, yung isang resulta ng survey. Sa bandang huli naman, Sec, talagang nasa mga mamamayan kung paniniwalaan o hindi. Ang importante kung sa palagay man nila yan ay nag-guide, pero dapat ang COMELEC will be responsible enough na mag-guide sila ng tama. Hindi yung basta na lang po naglipa na yung mga ganyan. Kaya po, Sec, natutuwa rin naman kami in all fairness. Nung nagpatawag po kami ng pagpupulong sa kanila, ay umattend po yung mga survey organizations. At isa kasi doon sa mga nakalagay sa guidelines natin na I think yung object nila, pero inaunahan na po natin, ang sabi nila, bakit naman kami mandatorily i-register. So sinabi namin na sige, wag na po tayo magpa-register mandatorily, voluntary registration. Alam niyo po, ang nagtaka kami at natuwa kami talaga sobra. Pumayag po lahat sila sa voluntary registration. Siguro nga, Sec, ang feeling nila, at least kung sino yung hindi magpapa-register, medyo pagdudahan natin yan. Yung nagpa-register, willing mag-report, willing malaman kung anong background nila, willing yung methodology nila. Scientific methodology ay makita kahit paano, Sec, natutuwa kami dahil willing naman pala silang magpa-regulate. Yung bagay na yon, Sec, magandang simula na po yun. At lalong-lalo na, Sec, na maghahanda tayo para sa 2028 national and local presidential and vice presidential elections. Dahil na noong pagkakatanda ko, noong 2019, na nag-file ako ng case against them, hindi sila uma-attend kasi nga,
yung sheriff ng COMELEC hindi matukoy kung saan yung address nila. So we provided them an address which is indicated in the SEC registration. Nung nagpunta doon ang sheriff ng COMELEC, doon sa isang bahay sa UP, ang sabi sa kanila, wala namang Pulse Asia o SWS na nag-o-office dito. Basta po, yun yung dapat na maliwanagan. Po. Kami po sa ating mga kababayan, ang importante kasi po, walang accountability. Yan po yung gusto na natin ngayon. May proper accountability. At the same time, alam natin yung background. Sino pa yung mga nasa likod, halimbawa ng survey. Sino yung nagbayad? Napaka-importante po. Yun nga. At saka para sa amin, Sec, pagka kasi sinabing ang nagbayad si ganito, teka muna, baka politiko. Kung politiko po na nagbayad, dapat i-report siya sa kanyang statement of contribution and expenditure kasi nakakalibre sila. Napaka-unfair naman po doon sa mga politiko na walang pambayad. Wala po sila magastos and therefore, wala silang maire-report. Tapos kung sino may pambayad, hindi nagre-report. Samantalang sila pala nagbabayad ng mga survey na ito. And so therefore, to a certain extent, dyan natin makikita rin yung compliance ng mga kandidato at politiko sa ating pong mga patakaran. Kasi ang dating may mga usap-usapan na kaya naman sila nagbabayad ng survey kasi yung survey is more effective as an advertisement, political advertisement. Election propaganda. Yes, of propaganda than a billboard. Kasi yung survey results, pag nilabas sa TV, sa radyo, sa dyaryo, sabay-sabayan, buong Pilipinas din na nakakaalam. So, napakalaking tool for mind conditioning. At bilang panghuli po, Sec, sa bagay na yan, gusto ko lang pong emphasize din sa mga kababayan natin. Ang dami po kasing nagsulputan. Most recently, para mga kabutin na nagsulputan ng mga survey organizations. At alam natin, yung mga iba talaga na mga nagsulputan bigla na lang pag mag-election, nandyan yan eh. Pagka wala na uli. Ang purpose talaga dyan, kalimitan yung ibebenta, ilalako. Yung isang slot. Dito, magtatap ka dito sa amin, o ganito ibabayad, o ganyan. Pagkatapos siyempre, nakukondisyon yung mga kababayan natin na mukhang tama, mukhang number ganito nga si ganito, number ganyan. Yung pala hindi. So, at least po, hopefully, at least masasabi na natin, ito ang nagpa-register, ito ang hindi, ito ang medyo bogus. Check natin yung mga methods nila. At yung report po, isasamit po nila kasi sa amin and we are going to publicize yung report.